Hi everyone. In this discussion or in this video recording, I am discussing how to graph rational functions. In graphing rational functions, you need to understand these features of a rational function. We have x-intercept, y-intercept, horizontal asymptote, vertical asymptote. Let's first talk the first two ones, the x and y-intercepts. X-intercepts and y-intercepts can be found using Cartesian plane. Sige. Kung meron kang Cartesian plane, when you say Cartesian plane, meron kang y-axis, okay? A line that goes to positive y-axis and goes to negative y-axis. So this is the y-axis. This is the x-axis. Ito yung vertex mo, 0, 0. When x is equal to 0 and y is equal to 0, dito yung point na matatagpuan sa vertex. Now, the x-intercept is the point where the graph, for example, if you have a graph that looks like this, and that is your f of x function. That's your function. That's the graph of your function. For example, that's a function. So, kung ang x-intercept daw, ito yung mga x-intercept. Ito yung, ang tawag dito, itong kung saan ang graph ay nag-cross, ito, yan. Kung saan nag-cross, wait lang, ayaw mag, ayan. Kung saan nag-cross ang, yan dito, ayaw siya ma-circle eh. Kung saan nag-cross ang graph mo dun sa x-axis, ang tawag sa mga pinag-crossan niya ay x-intercept. Kapag isang point lang, x-intercept lang. Kapag dalawang, more than one, sa plural, so x-intercepts. At this point, meron niyang negative x, 0. Hindi natin alam kung anong value ng x, basta negative yan dyan. Kasi negative x-axis yan. 0. Kasi 0, y is equal to 0. Kasi nandyan lang siya sa x-axis. Okay? Dito naman, meron kang positive x, or x simply x, just simply x, 0. Okay? So, may value yung x mo. May value yung x mo dyan, pero hindi mo alam kung ano. Basta ang tawag dyan, kapag nag-cross ang graph mo sa x-axis, kahit sa negative man o sa positive, x-intercept ang tawag sa point na yon na pinag-crossan ng graph at ng x-axis mo. Now, sa y-axis naman, may nag-cross dito, itong part na to. Itong point na to, ang point dyan ay 0, negative y. 0 yan, yung 0 kasi ang x-axis kasi nasa 0 lang. 0 to ng x-axis, diba? 0. Tapos ito positive 1, ito negative 1. So, nasa 0 yung x, nasa negative yung y kasi negative 2 dito, pa-cross. Negative 2, diba? Ito positive, negative. Ito naman positive, ito negative 2 na sa x-axis. Okay, so, nag-cross dito yung graph natin, dito sa negative y-axis. Okay, so, ibig sabihin, ang y-intercept ay kung saan nag-cross ang graph mo sa y-axis. Whether it's negative on the negative or the positive axis. O negative, positive part ng y-axis mo. Okay? So, ito, again, sa x-intercept, yung x-intercept ay a point where the graph crosses at the x-axis. The y-intercept is the point where the graph crosses in the y-axis. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Next, let's have example. Find the x and y intercept of the function, given rational function, f of x equals 3x over x minus 5. First, hanapin natin ang x-intercept. Dapat may s yan kasi plural, x and y-intercepts. So, hanapin muna natin yung x-intercept. Ibig sabihin kasi kapag x-intercept, ibig sabihin si x lang yung may value, si y is 0 automatic. Ibig sabihin, y is equal to 0. Ibig sabihin nun, given the function na palitan natin yung f of x ng y, kasi pareho lang yun, f of x is just equal to y. Okay? Kapag nag-plot ka sa Desmos, pwede mong gamitin f of x equals this or y equals 3x over x minus 5. Pareho lang po yun.
So, ni-replace natin, ganun din yung ginawa natin kung naghanap tayo ng range, di ba? Una natin ginawa ay nag-change tayo ng y from f of x. From here, ibig sabihin 0 si y, di ba? Naintindihan natin na ang x-intercept ay a point where the graph crosses at x-axis. So, kapag nasa x-axis, 0 automatic yung y. So, 0 si y. Ibig sabihin, palitan natin ng 0 si y. So, 0 na siya automatic. Tapos, copy lang yung equation, yung sa right side ng equation na 3x over x minus 5. Then, now, solve for the value of x. How to solve for the value of x? Cross-multiply lang po. When you cross-multiply that may denominator na 1 yan. So, x minus 5 times 0 is 0. 1 times 3x is 3x. Correct? Yan. 1 times 3x is 3x. Meron tayong 0 equals 3x. How to solve for the value of x? Divide both sides by 3. Ma-cancel to. So, ibig sabihin, meron kang x equals 0 divided by 3 is 0. Meron kang the x value is 0. Ibig sabihin, palitan mo yung x na to ng 0. So, meron kang, matatagpuan mo daw, ang pinag-crossan ng graph at ang graph nito, dumaan daw sa 0, 0 sa vertex. Yan, dumaan daw yung graph na yan sa 0, 0 sa vertex sa gitna ng Cartesian plane. Kasi hanap mo ang value ni x is equal 0. Pinalitan mo ng 0. So, dumaan daw siya sa 0, 0. Burahin ko lang po. Ha? So, yan. So, x, 0. Now, let's talk about y-intercept naman. Yan. Burahin ko lang para hindi kayo malito. Okay? Sige. Nag-cross-multiply again dito. Na-cancel to. Okay, meron kang x equals 0. So, y-intercept naman. Ibig sabihin ng y-intercept, ang y mo naman ang may value, si 0. Si x naman ang may ang naka-0. Yun yung ibig sabihin nun. Papalitan mo lang mamaya itong y ng value na mahanap mo. Paano mag-solve? So, ibig sabihin x equals 0. Mula sa given, copy ulit ito. Itong given na to. Yan. Kinopya mo lang. But this time, pinalitan mo yung mga x ng 0. This time kasi, ang pinalitan mo, si y ang pinalitan mo ng 0. Kasi din yung ibig sabihin ng x-intercept. Okay? So, again, lahat, kinopya mo lang yung given, pinalitan mo yung f of x ng y, tapos, instead na 3x, naging 3 times 0 ka na kasi pinalitan mo si x ng 0. Kasi 0 nga po, di ba? Ayan. So, lahat ng x palitan ng 0. Next, so, y is equals 3 times 0 is 0. 3 times 0 is 0. 0 minus 5 is negative 5. Correct? So, meron na tayong equation na y equals 0 over negative 5. So, i-divide natin si 0 sa negative 5. Ang sagot po ay 0. So, ibig sabihin, ang y-intercept mo, papalitan mo daw itong y ng 0. Kaya, nung pinalitan mo, mula sa 0, y, pinalitan mo ng y, nakuha mong 0. So, 0, 0. So, ang point nito, nasa vertex din. Ang ibig sabihin po nun, kapag titingnan mo sa graph, ang graph daw, itong function na 3x over x minus 5 ay dumaan siya sa ang x-intercept niya ay nasa 0, 0. Ito. Yan. Tapos, ang y-intercept niya rin daw ay nasa 0, 0. Pareho sila ng dinaanan. Tama naman po. Kasi ang graph mo dumaan, ito yung x-axis mo, di ba? Ito yung x-axis mo. Dumaan siya dyan. Dumaan siya sa 0, 0. Dumaan din siya dito sa y-axis mo na nag-cross din sila, di ba? Nag-cross din. Sa x-axis din, nag-cross din. So, ibig sabihin, ang x-intercept mo, pareho sila ng y-intercept. Pareho sila ng point sa y-intercept. May mga graphs na posible yun. Posible kapag nandito yan, ibig sabihin, iba yung y-intercept, iba din yung x-intercept. Itong part na to. Okay? Wait lang po ha. Nag-discord. Sige. Saglit lang. Konti. Ayan. Balik tayo dito. Okay? So, if you have question or if you have, kung nalito, hindi nasundan, play back the video. Ayan.
Now, let's talk about the vertical and horizontal asymptote naman. Okay? Vertical and horizontal asymptotes. Kanina, yung dalawang feature ng rational graph ng rational functions ay x and y intercepts. Now, ngayon naman, another features, the vertical and horizontal asymptotes ng rational function. Ano naman to? So, a vertical asymptote is a vertical line toward which a function approaches closer and closer. Ang ibig sabihin lang niyan, sige. Ang ibig sabihin lang niyan, meron kang graph, for example, ganyan. Meron kang graph na ganyan. Ang vertical okay, mali. Burahin natin to. Ang vertical asymptote, meron ka daw graph na, halimbawa, pag ganyan yung graph mo. Ang vertical asymptote daw is a line that gets closer to your function. Halimbawa, vertical kasi patay yung vertical, diba? Line yan. Closer to this but never touches. Yan. Parang sometimes parang sa totoong buhay yan, parang yung mga tao, yung line na nag-represent sa isang tao, yung graph na nag-represent sa isang tao na hindi sila pinagtagpo talaga. Hindi rin pinagtadhana. Okay. Sad story sa math. Sige, to find the vertical asymptote, ang gagawin lang ay tingin sa denominator, i-equate sa 0, then solve for the value of x. Example tayo ha. So, itong given natin kanina na x minus 5, ang given na function na, rational function na f of x equals 3x over x minus 5, tingnan lang daw natin yung denominator, which is x minus 5, tapos equate natin sa 0. Nung naghanap tayo ng domain, hindi natin in-equate, not equal yung ginamit natin. But this time, sa paghanap ng vertical asymptote, equal ang gagamitin. Okay? So, paano ito siya gagawin? Equate lang daw natin itong x minus 5, yung denominator ng function sa 0. Then solve for x. Paano ba nag-solve for x? Lipat lang sa kabila. When we transpose or when we move a negative 5 to the other side of the equation, maging positive side. So, x equals 5. So, ibig sabihin daw, ang vertical asymptote ay nasa x equals 5. Itong line na makikita nyo ito, that is in x equals 5. Kung i-plot nyo ito sa Desmos, makikita nyo na ang line na yan na x equals 5. Tapos, itong blue na nakikita ninyo, yan yung graph ng 3x over x minus 5. Itong dalawa. So, ibig sabihin, sa part na to, kahit forever yan, never talagang magtagpo yan sila dyan. Never yan silang mag-intersect. Okay? Dito din sa side na to, kahit forever yan, kahit saang dimension, ang universe, hindi sila magtatagpo. Okay? Yan sila ito ang tawag sa line na never nagtagpo sa graph. Pero lumalapit lang siya ng palapit lang talaga. Pero never nagtagpo, never nag-cross. Siya ang tawag sa kanya ay vertical asymptote kasi patayo siya. Meron ding horizontal asymptote na meron ganun. Never din silang nag-cross dito sa part na to. Never din silang nagtagpo itong line na to. Tawag naman dyan horizontal asymptote. Yan. So far, yung tinuro ko ngayon, vertical asymptote. Mamaya pa, iba naman yung process paano magkuha ng horizontal asymptote. But if you have, kung hindi nasundan, sige, playback ang video. Sige, horizontal asymptote naman. Paano kumuha ng horizontal asymptote? A horizontal asymptote, it is a horizontal line naman that gets closer to the graph but never touches. Ayan. So, sa pagkuha ng vertical asymptote, hindi tulad sa pagkuha ng horizontal asymptote, hindi katulad sa vertical na equate lang sa 0 yung denominator tapos solve for x. Tapos yun yung vertical asymptote. Sa pagkuha ng horizontal, iba, kailangan mong tandaan itong tatlong kondisyon. I-define muna natin kung ano ang n, ano ang m. Ang n kasi, siya ang exponent ng numerator. Exponent or degree. Exponent ng numerator. Ang m mo naman ay exponent ng denominator. Ang a is a leading coefficient of the numerator. Ibig sabihin, yung pinakaunang coefficient ng expression mo, ng numerator. Yung b naman, leading coefficient ng denominator. Example tayo, itong sa parehong given na 3x over x minus 5 na function. Ang n dyan, ang exponent ng numerator ay 1. Very good. N is equal to 1. Ano naman ang m?
Ano naman ang exponent ng denominator? Ang exponent ng x dito, ng variable, ang exponent dyan ay 1 din. Pareho sila. Ano naman ang a? Ano ang a? Ano ang leading coefficient ng numerator? Ano ang a? Ang leading coefficient dyan, ang leading coefficient is the number, the very first constant sa tabi ng first variable, which is 3. So, 3 si a. Si b naman, ang b dito, meron yung 1. Ito, sa algebra, hindi na sinusulat yung 1, di ba? Kapag understandably 1 na yan, may 1 kapag variable mo ay, may isa kang variable, may 1 na yan kapag di sinulat. So, b mo is equal to 1. Okay? So, now, paano ba natin malalaman kung mayroong horizontal asymptote? Kung meron, ano, saan makikita? Kung wala, paano natin malalaman? Now, tingnan natin. Ito yung condition. First condition. Kapag ang kapag ang exponent daw, exponent tong ibig sabihin ng n at saka m, di ba? Ang exponent daw ng numerator mo ay mas maliit sa exponent ng denominator. Again, kapag ang exponent ng numerator, ito, bulahin ko baka, isipin nyo 0 yung exponent dyan. Hindi po 0, 1 po yan. Kapag ang exponent daw ng numerator ay mas maliit sa exponent ng denominator, ang horizontal asymptote po ay nasa y is equal to 0. Ang ibig sabihin no, nandito sa x-axis. That's y equals to 0. Okay? Kasi 0, y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to 3, y is equal to negative 1. Correct? So, nandito sa 0 yung horizontal asymptote. Pag ganyan na line, horizontal. Now, kapag ang exponent naman ng numerator mo ay equal sa exponent ng denominator, ang ibig sabihin lang daw nun, i-divide mo lang yung leading coefficients ng numerator doon sa denominator. Ibig sabihin, in this example, ang leading coefficient ng numerator ay 3, i-divide mo daw sa leading coefficient ng denominator, which is 1. So, 3 divided by 1 is 3. So, yun yung magiging horizontal asymptote. So, kapag ang exponent daw ng numerator ay mas malaki sa denominator, sa exponent ng denominator, walang horizontal asymptote yun. Tandaan ha, kapag ang exponent ng numerator ay mas malaki sa exponent ng denominator, kahit isa lang yung diferensya, walang horizontal asymptote po yun. Okay? Okay? Sige, pakitaan natin ng example. Tingnan natin sa graph. May graph po dito. Sige, burahin ko lang saglit. Okay. So, alam natin na ang n is equal to 1, m is equal to 1. Ibig sabihin nun, na-satisfy dito sa example na to, sa given na 3x over x minus 5, nandito siya sa second condition. Ang second condition kasi equal daw ang exponent ng numerator at denominator pa ay yung given natin 3x raised to 1 din yan, tapos x raised to 1 din yung denominator. Ibig sabihin equal yung numerator ay exponents nila. So ang gagawin lang, i-divide lang yung mga leading coefficients mula sa numerator, leading coefficient ng numerator divided by leading coefficient ng denominator. So 3 divided by 1 is equal, yan. So, y is equal to AB. Ang a natin ay, again, a is equal to 3. B is equal to 1. So, 3 divided by 1 is 3. So, ibig sabihin, nasa y is equal to 3. Sa graph, pakita natin, ganyan po. Itong line na to, ito yung horizontal asymptote natin. That is y is equal to 3. Yan yung graph kapag isulat nyo. Y is equal to 3. Sa desmos. Yan yung makita yung graph nyo. So, ibig sabihin, kapag y is equal to 3 daw, yan yung magiging horizontal asymptote. Hindi magtatagpo yung graph na yan, at saka, hindi magtatagpo yan kahit kailanman. Never silang mag-cross. Yan yung horizontal asymptote. A line that never touches to the graph, but only gets closer and closer. Okay? Another example. So, ipapakita natin ng buo ang horizontal axis or ang x-intercept natin ay matatagpuan daw kanina dito sa 0, 0. Ang y-intercept din natin matatagpuan sa y, 0. 'Di ba? Na-solve natin 'yan. At ang vertical asymptote natin itong red, itong part na to. Ito po, vertical asymptote.
ay nasa when x is equal to 5. Ang horizontal asymptote natin ay when y is equal to 3. Pag vertical, x-axis yan. Sa x-axis ka titingin. Kapag horizontal, sa y-axis ka titingin. Okay? Okay. Now, determine the x and y intercepts, vertical and horizontal asymptotes of the given function x minus 2 all over 2x plus 1 and use Desmos graphing calculator to graph the function. Hanapin mo na ang x and y intercept. Paano ulit maghanap ng x intercept? Equate si denominator sa 0. No. That's for the vertical asymptote. Sa paghahanap ng x intercept, automatic equals 0 kasi meron tayong x, 0. Okay? So, gamitin ang mag-solve tayo. Palitan natin yung f of x ng y. So, y, gawin natin y2. Y is equal to x minus 2 all over 2x plus 1. Si y palitan daw ng 0 kasi 0. Ibig sabihin nun, y is equal to 0. This one. So, palitan si y ng 0 kaya naging 0. Tapos, copy lang. Tapos, cross multiply. Okay? Cross multiply. 0 times 2x plus 1 is 0. 1 times x minus 2 is x minus 2. Okay? So, again, 0 times 2x plus 1 is 0. 1 times x minus 2 is x minus 2. So, for x, nilipat natin sa kabila si negative 2 para maging matira si positive x. So, ang natira dyan, si x, pag tinawid natin si negative 2 sa kabila, maging positive 2. Ibig sabihin, x is equal to 2. Y-intercept naman. So, ibig sabihin, ang point natin, matatagpuan natin, palitan natin si x value. Ang x na natin ngayon ay meron na tayong 2, ang y daw ay 0. Y given na yan. Okay, so, nasa point daw na 2, 0. Very good. Y-intercept naman tayo. So, y-intercept, automatic na si x naman ang 0. Mula sa given na y equals x minus 2 all over to x plus 1, palitan lang si x, lahat ng x ng 0. So, y is equal to 0 minus 2. Sa baba naman denominator all over 2 times 0 plus 1. Now, copy si y. 0 minus 2 is minus 2 or negative 2. All over. 2 times 0 is 0. Plus 1 is 1. Okay, so 2 times 0, 0 na yun. 0 plus 1 is 1. So, meron kang denominator, equation na ngayon na y equals negative 2 over 1. So, pag dinivide mo sa negative 2 by positive 1, ang sagot ay negative 2. Y is equal to negative 2. Ibig sabihin nun, ang point daw matatagpuan mo, papalitan mo lang si 0, y. Si y, papalitan mo ng nakuha mong value na negative 2. So, 0, negative 2. Next, vertical and horizontal asymptotes. Sa vertical pagkuha ng vertical asymptotes, ang hahanapin po, ang titingin lang tayo sa denominator. Tapos, equate sa 0. Vertical, 2x plus 1 ang denominator, equate sa 0. So, for the value of x, lipat si constant 1 sa kabila, maging negative. Divide both side by 2 para matanggal ang 2. Okay? Kaya meron tayong x equals, pag dinivide yan, ang natira na lang ay x equals negative 1 divided by 2 is negative 1/2. Yan yung x natin. So, ibig sabihin, ang vertical asymptote ay nasa matatagpuan sa x when x, matatagpuan sa x equals negative 1/2. Horizontal asymptote tayo. Okay, sa horizontal asymptote, titingnan natin kung saan masasatisfy yung condition. Kung maliit ba ang exponent sa numerator than the denominator, equal ba sila na exponent, or mas malaki ang numerator sa denominator, ang exponent nila. At this time, makalalaman natin ang exponent nila pareho ay 1. Ibig sabihin, equal. Kapag equal daw, ang gagawin lang natin, i-divide lang natin ang leading coefficient ng numerator sa leading coefficient ng denominator. Ibig sabihin, y is equal to ab. Ang a natin dito, 1. Ang b natin ay si 2. Kaya, meron tayong 1 over 2. A over b, substitute 1 over 2. What is 1 divided by 2? Edi 1/2. So, yan na yung y. Ayan na yung horizontal asymptote. Ang horizontal asymptote ay matatagpuan sa y is equal to 1/2. Sa graph, papakita natin ito. Ito ang nandito daw. Ito ang ating x-intercept. Ito naman ang ating
y-intercept. Ito namang green na makikita ninyo, itong green, itong line na yan. Yan yung tinatawag na vertical asymptote. Asymptote. Ito namang line na to nakikita ninyo pa ganyan. Okay? Ang tawag naman sa kanya, itong line na yan, ang tawag naman sa kanya ay horizontal asymptote. Ayan, horizontal asymptote. Okay? Okay? Sige. Play back the video kung hindi naintindihan para malinaw. Ayan. So, this one naman, how to determine the x and y intercepts and the vertical and horizontal asymptotes of the function, given function f of x equals x squared minus 4 all over x plus 2. Use Desmos to graph the function. X-intercept muna, x and y-intercept. Pagkahanap ng x-intercept, ibig sabihin si x, si y automatic 0 kasi x, 0 yan. Again, substitute lang natin sa y itong f of x, palitan ng y, tapos copy lang given. Factor out muna natin yung x squared minus 4. Ang factor niyan ay x plus 2 at x minus 2. Lahat daw ng y palitan ng 0. Palitan natin ng 0 si y. Makakancel tong x plus 2. Ito. Ang natira na lang si x minus 2. Okay? Pag nilipat mo yan sa kabila, so for the value of x, nilipat mo sa kabila si negative 2 maging positive. Kaya meron kang x equals positive 2. Kaya ang x-intercept mo ay palitan mo tong x na to ng 2 kasi nakuha mo yung 2 value, x value, 2, 0. So, nasa 2, 0 ang x-intercept. Ang y-intercept naman, saan natin matatagpuan ang y-intercept? Saan nag-cross daw ang graph sa y-axis? Automatic yan na si x equals 0 kasi 0, y ang ibig sabihin ng y-intercept. Yan. Same, copy yung given, palitan lang ng y. So, meron at lahat ng x dyan kasi automatic 0 na. Ito, di ba? Lahat ng 0. So, 0 plus 2 kasi if-factor out. So, 0, ito, mula dito. X is 0. So, x 0 plus 2 times 0 minus 2. Tapos, 0 plus 2 sa denominator. Copy si y. 0 plus 2 is positive 2. 0 minus 2 is negative 2. So, positive 2 times negative 2 is negative 4. Tapos, 0 plus 2 is 2. So, yan. 2 times negative 2 is 4, negative 4. Tapos, copy denominator na 2. Ano ang negative 4 divided by 2? Negative, that is negative 2. Diba? Ilan bang 2 nandyan sa 4? Di, dalawa. Negative 2. Kasi negative yung isa. Okay? So, ang y-intercept matatagpuan sa 0, negative 2. Pinalitan mo lang si y ng negative 2 na nakuhang value. Okay. Next. Pagkuha ng vertical and horizontal asymptotes ng function natin. Vertical asymptote, paano natin makuha? Okay, alam natin na factor out natin, pinalitan natin ng y2. Sa pagkuha ng vertical asymptote, ang titingnan lang po ay ang denominator equate sa 0. Ayan, so y, alam natin na first makakancel out. Makakancel out muna tong positive 2, x plus 2 at x plus 2. So, ang natira dito sa denominator ay 1. I-equate mo yan sa 0 yung 1. Totoo ba yan? Mali, di ba? So, ibig sabihin lang po niyan, walang vertical asymptote kasi hindi totoo yung 1 is, hindi totoo yung, wait lang. Ulitin ko ha. Ayan, ito yung given, di ba? Finactor out natin itong si x squared minus 4. Ito yung lumabas ng finactor. Wait lang ha, inom lang ako tubig. Okay, finactor natin si x squared minus 4. Ang lumabas ay x plus 2, x minus 2. All over x plus 2. Cancel na to, ma-divide natin si x plus 2. Ang natira sa ilalim ay 1. X minus 2 divided by 1, edi ang sagot ay x minus 2 na lang, or ang denominator. Pero sa pagkuha ng vertical asymptote kasi, ang titingnan natin denominator. Denominator 1 daw na. Denominator natin ay 1 na lang. I-equate daw natin ang denominator, si 1, sa 0. Totoo ba yan na si 1 is equal to 0? Hindi, di ba? So, I guess. Ibig sabihin, no vertical
asymptote. Ibig sabihin, no vertical asymptote. Next, sa pagkuha naman ng horizontal asymptote naman, kukuha na si horizontal. Paano ba kumuha ng horizontal? Titingin lang sa numerators, sa exponents ng numerator at denominator ng function. Titingnan kung sino ang malaki, kung equal ba. Ngayon, alamin natin, sino ang mas malaki? Ang exponent daw ni numerator, ang n natin ay is equal to 2. Tama? 2 naman talaga. 2. Ang exponent ng denominator ay 1. 1. Ang ibig sabihin sa condition 3 kanina, condition 3, ang condition 3 daw, kapag ang exponent ng numerator ay mas malaki, greater than sa numerator sa exponent ng denominator, ang ibig sabihin niya no horizontal asymptote. Yan. So, ibig sabihin, automatic, by understanding it, na mas malaki ang exponent ng numerator, automatic, no horizontal asymptote. Yan, asymptote. Pumangit na. Asymptote. Pagod na ang ballpen. Ngayon, so sa graph, paano natin ipakita sa graph? Yan yung itsura sa graph. So, ibig sabihin, ang graph natin dumaan daw, ito yung x-axis kanina, nakuha natin nung nag-solve tayo, di ba? Ang x-axis. Ito naman ang ating y-axis. So, kung mapapansin niyo, naka-ganyan lang siya. Naka-linear yung graph ng x squared minus 4 all over x plus 2 linear. Ibig sabihin, dire-diretso yan, paslant. So, hindi ka nga makakakuha ng vertical dyan kasi laging tatama. Di ba ang definition ng vertical asymptote, hindi tatama sa graph, never mag-cross. Hindi lahat ng vertical dyan kasi magkukross yan sa line kahit sa infinity yan. Kasi magpunta kang universe, magkukross yan sila. Walang vertical asymptote. Sa horizontal asymptote naman, lahat daw ng palay na horizontal, magkukross din yan sa graph. Ibig sabihin, walang line that never touches to the graph. Walang horizontal line na never touches to the graph. Lahat tatama. Lahat will touch. Ibig sabihin, no horizontal asymptote. Okay? Naintindihan? Sige, playback the video, the recording kung nalito. This one, ikaw naman mag-solve. Solve mo naman tong 3.5 example. Okay? At ito pang iba. I-solve mo rin to. Sana ba? Yan. Also solve this. 3.5. Ano pa ba? Ito rin, itong checkpoint, gawin mo rin. Hanapin mo ang x and y-intercept and vertical, horizontal asymptotes sa given na to. Okay? Let me know if you have questions. That's all. Thank you.